Mayong adlaw kanatong tanan. Ang ituro ko naman ngayon kung paano gumawa ng homemade na feeds para sa inahin. Yan yung sariwang nyug na kinayod ko. Ihalo na yung yung butbot, buwa, tawag niyan. Sariwang nyug po yan, hindi po yan yung pinagpigaan. 3 nyug yan na regular ang laki ang kinayod ko. Ang mixture niyan is 5:1. 1 yung nyog, 5 yung darak. Yung gamit ko na darak dyan is yung magaspang. Yung darak doon sa mga maliliit na gilingan. Rice bran D2. Kasi yung pino, rice bran D1. Yung magaspang lang yan. 5 takal kasi 1 yung nyug, 5:1. Haluin lang yan. Tapos maghiwalay ako ng mga 1/4 dyan. Ibubuhos ko naman itong dati ko nang na-mix. Kailangan wag mo ubusin yung dati mong na-mix talaga kasi yan yung mag-activate ng microorganism kasi yan, naka-ferment na yan yung dati. Para mabilis ma-ferment yung bago mong gawa. Kailangan yun, importante yun yung dati, wag mo ubusin. Para kinabukasan, pwede na yung ipakain. 2 to 3 days lang, makita mo na yun, mabango na siya. I-mix mo lang ng mabuti para pwede na yun ipakain after kinabukasan sa inahin. Lagyan mo lang ng sisikal para sa vitamin sa inahin. Para walang bansot ang mga biik pag naka-vitamins ng sisikal. Pag mura lang naman yung ganyan na rice bran. Dito, yung darak na malalaki, lang yan, tag 250 lang yan ang sako dito. 300. Tapos 3 nyug, magkanong nyug ngayon, tag 12. Kasi mahal ang kopra ngayon, di tag 12 ang isa. Yun lang gastos dyan. Tapos, ilagay mo siya sa sako na may plastic. Importante yung plastic na yan kasi para mabilis ma-ferment yung gawa mo. Yun. Pakain na yan. At kinabukasan, pwede na ipakain. Murang-mura lang. Kaya walang amoy ang mga dumi nila kasi fermented feeds yung pakain sa kanila. Walang langaw. Yan ang importante pagka mag-organic ka. Kailangan fermented yung pakain sa kanila. Yun lang. Pus na yun. Saklit lang. Mga 10 kilos na yan. Kanong matipid mo dyan. Halo. Tago na yan. After kinabukasan, pwede na ipakain. Yun lang. Salamat. Thank you.